Matapos ang ginawang drone attack ng Iran sa Azerbaijan, nito lamang ika-5 ng Marso ng kasalukuyang taon kung saan tinarget nito ang Azerbaijan International Airport. Mariing kinundena nila ang drone attacks na iniuugnay nila sa Iran at tinawag ito na paglabag sa international law at terrorist act. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Azerbaijan ay naglabas ng pahayag na strongly condemns ang mga drone strike at hinihingi ang paliwanag mula sa Tehran at sinabi nilang nakareserba ang karapatan ng bansa na magresponde kung kinakailangan. Si President Ilham Aliyev mismo ay nagsabing dapat panagutin ang mga gumawa ng pag-atake at inutos ang paghahanda ng posibleng retaliatory measures. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang rehime ng Iran ay tuluyan ng napaliligiran mula hilaga at timog. May malawak na galaw sa hilagang hangganan ng Iran. Nagkakatipon-tipon ang mga hukbo sa hangganan. Ang Iron Dome systems ay aktibo at nakaalerto at sa unang pagkakataon mula pa noong 1828 may malawakang takot sa Tabriz region. Lumipat ang Iran sa digmaan at full combat readiness sa kanilang pinakamahalagang border. Ang unang pagkakamali ay ng umaga ng March 4 kung saan isang ballistic missile na inilunsad mula Iran ay tumawid sa border ng Turkey at na-intercept ng NATO defense systems. Pero ang totoong shockwave ay nangyari noong March 5 ng kasalukuyang taon. Ang mga kamikaze drones na inilunsad mula Iran ang nagtangka sa Nakhchivan Autonomous Republic ng Azerbaijan kung saan tumama ang mga drones direkta sa terminal ng International Airport. Ito ay hindi ordinaryong paglabag sa border. Tinawag ni Azerbaijani President Ilham Aliyev ang Emergency Security Council at sinabi ang mga salitang hindi na mababawi ngayon. Isinagawa ng Iran ang isang teroristang aksyon laban sa estado ng Azerbaijan, sabi niya. Inilarawan ng panig ng Azerbaijan ito bilang direktang atake at inilagay ang kanilang hukbo sa full combat alert. Inanunsyo ng administrasyon sa Baku sa buong mundo na pinananatili nila ang karapatan na gumanti. Ang desisyong ito ay agad nagbago sa sitwasyon sa ground. Ang simpleng pagkakamali ng Iran ay posibleng mag-trigger ng cross-border ground operation na pwedeng lubusang mag-destabilize sa buong estruktura ng rehimen. Dahil ang puwersa ng Azerbaijan na nagre-reserve ng karapatan na gumanti at nagtitipon ng tropa sa border ay hindi lang banta sa militar ng Iran kundi isang existential issue. Una sa lahat, sagutin muna natin ito. Ano ang pwedeng mangyari sunod dahil bawat senaryo ay nakakapinsala para sa Iran. Sa yugtong ito, napakahirap ng diplomatic solutions. Tinawag ni Aliyev itong teroristang aksyon, nag-war footing ang hukbo at na-recall ang ambassador. Ibinunyag ng Ministry of Defense ng Azerbaijan ang brand, type at flight route ng mga drones. Maaaring magsagawa ang Azerbaijan ng limited airstrikes laban sa military targets sa border ng Iran, drone bases, launch pads, radar stations. Habang abala ang Iran sa US-Israeli attack sa Timog, hindi ito makakatugon ng maayos sa hilaga. Bumagsak ang air defense nito, nasira ang chain of command at naputol ang logistics. Nasa agenda rin ng ground operation. Maaaring magsagawa ang Azerbaijan sa tulong ng Turkey sa diplomacy at logistics ng limited ground operation papasok sa northwestern Iran. Ang layunin, ineutralize ang banta sa Nakhchivan at maitaguyod ang border security. Ang defense capacity ng Iran sa rehiyon ay nawasak na ng mga US attacks. Wala na ang air defenses nito. Nasira ang mga armored vehicles, nabomba ang mga command centers. Isa pang option ay gamitin ng Washington at Tel Aviv ang Azerbaijan bilang second front laban sa Iran at mahihigpitan ng Iran mula hilaga. Maliit lang ang Azerbaijan sa geography at military. Pero paano ito makakagawa ng ganitong malaking banta sa napakalaking army ng Iran? At paano ang ground operation mula hilagang Azerbaijan ay makakapagpatapos sa Iran? Para maintindihan kung bakit gumawa ang Iran ng delikadong hakbang, kailangan muna nating maintindihan ang kapangyarihang kinahaharap nito dahil ang Azerbaijan ay hindi ordinaryong bansa. Ito ay military structure na may advanced air defense systems ng Israel at pinalakas ng military power at combat experience ng Turkey. Ang Azerbaijan ay isa sa pinakamalalaking supplier ng langis sa Israel, humigit kumulang 40% ng total oil imports nito. Ang Israel naman ang pinakamalaking source ng armas ng Azerbaijan, a $4.8 billion defense package, Iron Dome air defense, Harop kamikaze drones, Orbiter tactical UAVs, LoRa ballistic missiles, Barak 8 air defense system. Ang Azerbaijan ay isa sa mga unang bansa sa labas ng US na nagkaroon ng Iron Dome. Regular ang intelligence sharing ng dalawang bansa, lalo na tungkol sa Iran. Sabi ng mga opisyal ng Iran sa loob ng maraming taon na ang Azerbaijan ay naging spy base ng Israel sa Caucasus. Hindi ito puro paranoia, kundi tunay na strategic concern. Malakas din ang Turkish side. One nation, two states. Hindi lang ito rhetoric kundi military reality. Bavar TB2 drone fleet, ASELAN electronic warfare systems, joint exercises,
NATO-style training, Turkish military advisors. Napatunayan ito sa ground noong 2020 Karabakh War. Nagtrabaho ang Turkish TB2 at Israeli troops ng magkakasama at natapos ang 30 years ng Armenian occupation sa loob ng 44 days. Ang 2020 Karabakh War ang unang malaking test ng synergy na ito at nakagulat ang resulta. Israel at Turkey, dalawang bansa na kadalasang tense o hostile sa isa't isa, ay bumuo ng de facto military alliance sa paligid ng Azerbaijan. Ang triangle na ito, Turkey, Israel, Azerbaijan, ay hindi formal na alyansa. Walang formal pact, walang joint command structure, pero may synergy sa ground at ang synergy na ito ay lumilikha ng vice para sa Iran. Sa Karabakh War, Russian-made Panzer Air Defense Systems ay sistematikong sinira ng drones. Noong 2023, nakuha ng Azerbaijan ang natitirang Karabakh ng buo. Nanood lang ang Russia, hindi nakialam. Kaya nilabag ng Iran ang airspace ng Turkey sa loob ng 48 hours at binomba ang civilian airport ng pinakamalapit na alay ng Turkey. Ang kalaban, Israeli technology plus Turkish experience plus army na nanalo ng 2 digmaan plus Iron Dome shield. Ang hindi pagpapahalaga sa equation na ito ay fatal mistake. Maaring interesting ito sa inyo pero mapait ang realidad para sa Iran. Ang Turkey-Israel-Azerbaijan triangle ay bumubuo ng triple vice para sa Iran. Atake mula Israel at US sa timog, NATO umbrella ng Turkey sa kanluran at military capacity ng Azerbaijan na suportado ng Israel sa hilaga. Ang sabay-sabay na atake ng Iran sa lahat ng direksyon ay mas nag-igting sa vice kaysa mag-break nito. Ngayon, napipiga ang Iran sa 3 fronts ng sabay-sabay. Mula timog, bombing ng US at Israel, walang navy. 86% ng missile capacity ay ineffective. Daang libong sundalo ang trapped underground. Nasira ang nuclear facilities mula kanluran. Nakita ng NATO at na-shoot down ang Iranian missile sa Turkish airspace. Nagpadala ng aircraft carrier ang France. 3 European powers ang nagbanta ng military action. Mula hilaga, handa na ang Azerbaijan sa combat. Israeli technology, Turkish support. Pinananatili ang karapatan na gumanti. At sa ilalim nito lahat ay ang pinakamalalim na crack sa internal structure ng Iran, tens of millions ng Azeri Turks. Dapat basahin ang strategy ni Trump sa kontekstong ito na tinatawagan ang mga Iranian, "Take back your country," mensahe sa IRGC na ibaba ang armas, magkaisa sa mga patriots, posibilidad ng ground operations ng Kurdish groups, sistematikong bombing ng besieged offices at IRGC headquarters, destruction mula sa hangin, collapse mula sa loob, plus pressure mula hilaga. Sa triple vice na ito, lumiliit ang space ng Iran para kumilos bawat oras at ang Nakhchivan attack ang tanda na idinagdag ng Iran ang Northern Front sa equation na ito gamit ang sarili nilang kamay. Ang 200 taong sugat ng Turk ay muling sumisirit sa battlefield ng 2026. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Ang Russia na hinati ang Azerbaijan noong 1828 wala na sa eksena. Ang Turkey, Israel at US ang pumalit. At alam ng mga powers na ito ang ethnic fault lines ng Iran sa loob ng internal structure nito. Isang pagkakamali pa ng Iran at pwedeng mag-trigger ng bagyo mula hilaga. At ang bagyong ito ay mas nakakapinsala kaysa US bombardment sa timog dahil hindi ito tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa mismong Iran. Ang suntok mula hilaga ay nagbabantang sirain ang internal integrity ng Iranian state at pwedeng magising ang isang nation na pinigil ng 200 taon. May hangganan ang pasensya. Nilampasan ng Iran ang linya na iyon, matatag na nakahanay sa Washington-Tel Aviv axis at nasa pinakaunahan. Para sa Iran, ang northern border ay hindi na secure backyard, trade route o lifeline. Naging massive NATO base ito kung saan nakatutok ang sandata sa kanila at minomonitor ang bawat galaw nila. Para sa Iran, ang salitang Azerbaijan ay higit pa sa diplomatic neighbor. Ito ay kumakatawan sa ugat ng rehimen na pwedeng tumigil anumang oras. Ang realidad ng South Azerbaijan at Tabriz bilang potensyal na bastion ng kalayaan laban sa rehimen ay hindi lang internal na usapin. Ito ay geopolitical bomb na pwedeng sirain lahat ng power balances sa rehiyon. Ngayon, sa loob ng Iran, ang Azeri-Turkish population sa South Azerbaijan, higit sa 30 million, ay palaging itinuturing bilang mahirap pamahalaan at potensyal na internal security variable para sa Persian-centered administration sa Tehran. Pinaniniwalaang ang dekadang centralist policies, language restrictions at economic resource imbalances ay nagdala sa accumulated social energy ng rehiyon sa gilid ng pagsabog. Ang military confidence ng Baku matapos ang 2020 ay nag-trigger ng historical identity na naririnig sa streets ng Tabriz at isa sa pinakamalaking existential concerns ng rehimen. Para sa Tehran, ang tunay na trap situation ay ang posibilidad na ang malaking population block na ito sa hilaga ay pwedeng putulin ang ugnayan sa rehimen kung may external intervention.
Sinabi ng analysts na sa senaryong ilalabas ng TREZ ang demands nito para sa autonomy o integration sa Baku sa streets, pwedeng magkaroon ng internal divisions ang Iranian army at maparalyze ang logistical lines. Bawat diplomatic step ng Azerbaijan ay nagsisilbing catalyst na pwedeng mag-activate sa social fault line na ito. Ang Tabriz ay papunta na maging strategic pressure point na humahawak sa decision-making processes ng rehimen, hindi lang isang lungsod na pinamamahalaan ng Tehran. Ang formalization ng relations ng Baku sa US at Israel at mga bagong defense agreements na worth billions ay malaki ang epekto sa strategic depth claim ng Iran. Advanced radar stations at signal intelligence facilities sa border ay pwede nang maging glass wall para sa Washington at Tel Aviv na i-monitor ang interior ng Iran. Ang northern provinces ng Iran ang sentro ng automotive, heavy machinery at technological production capacity ng bansa. Ang industrial region sa paligid ng TRIS ang pangunahing arteries ng struggle ng rehimen para sa economic survival. Ang pagsasara ng northern trade routes o pagkawala ng seguridad sa energy transmission lines ay pwedeng magdulot ng economic pressure sa Tehran sa hindi na matiis na punto. Ang matatag na stance ni Ilham Aliyev sa international arena ay ini-interpret na aware siya sa malaking ethnic at economic leverage na ito. Kahit sinisikap ng rehimen na bantaing militar ang Baku, totoong natatakot ito sa social chaos na pwedeng malikha ng paggising ng sariling 30 million strong population. Sa hakbang na ito, ginamit ng Azerbaijan ang pinakamahinang punto ng rehimen, ang ethnic at economic dynamics nito bilang strategic deterrent. Ang multi-layered chess move ng Azerbaijan ay hindi lang naglagay sa Iran sa military vice, kundi pinilit din itong harapin ang sariling historical at social realities.